Sa baptism? Hindi, sa atong na ito na ano ay 7 kinds of baptism. 8. Wala madugangi. 8. Ano yung kayet? Di pa ko ba? Baptism of Na-identify siya dito sa flood eh. Rose. Hindi. Baptism of Moses, baptism of, na-identify dito sa flood si Noah. Baptism of fire, baptism of water, Baptism of Jesus Christ, believers. tapos baptism of death, infant baptism. Ang date ang wala madugang. Gin-discuss na siya ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15. Basta may aras ang 8 kinds of baptism. So sa real, munang baptism of the Holy Spirit. Fire. Baptism of the Holy Spirit kag ang fire. Sa ritual, baptism Water. of the believers. Ara na sa'yo. Baptism of the Holy Spirit, amo to siya isa sa mga real. Dati, baptism of the believers. Yata. Amo to siya, no, ang baptism sa believers, amo to siya ang baptism sa Holy Spirit. So, ari dire sa ritual sa dati, sa basic manggod ko ng kana. Atong water baptism. Hindi baptism of the believer. Water baptism. Sa atong pagtuon, hindi makaluwas na yung baptism of water. No, hindi. Oo. Ritual lang na siya nga gin-follow sa mga believers siguro, today. Malit na siguro dati ba kay tingnan dire ang total changes ba? Oo. Ang sa baptism of fire, may Sila call, ano lang call ha kay ako ni siya daan. consider nato tong gisawsaw sa dugo ba katong gisubuan. Okay. Ang gisawsaw sa dugo may total changes pro ang sa subo ginbago lang ging siya ba. Ritual to para ma-identify siya nga para himuon sa sandata sa po sila tanan. Kay ang ritual, although nga ritual siya, dili siya makasave pro na ipano dito para sa iya. So ang diferensya karon ang ang real mo tong baptism of fire o katong ritual katong baptism of the believer sa tubig. So ang ginhimuan sa to sang kuplan sa Dios ang real Israel law sa tubig ba. Pero ma-appeal karon ang spiritual body of Christ. Gabaptize kita eh. Ang iba natin kailangan nag-baptize sa dagat. Yung mamangkot na sila nag-baptize pa man ang inyong upot kaya hindi man kaya ng kalwas. Pagpaano to siya? Pagpaintindi nga may ara sang illustration sang pagtugmaw amo ang Jesus Christ. Pagtugyan nga inoperative na dapat ang daan nga Adan or old Adam. Pero sa pagbutwa sa Israel wala to silang assign ng muto. Wala. Law to. Sa ato niya ano lang na siya illustration sang depiction nga kung mabutang mong imong hunahuna nga may ara sang paglubong. Anong ginlubong? Si old Adam. Igon na ba kayo ng ato sa unang doktrina sa baptist kita mo? Munang naluwas kita kay si John the Baptist. Baptized kay Kristo, luwas kita. Pero hindi masama. May magpabautismo sa kuha lang. Yes. Actually, kung may magpabautismo, i-explain gid nako nga pwede nato na siya buhaton. Ang purpose nila, kung magbautismo ta, ayun lang i-address mo kalingon, ikaw mo nagpugas sa sala. Yes. Ritual na siya nga ipaintindi na may ara sang ginlubong. Mugay nasa una nakakambal ikaw nga loss of time lang na siya. Kaya, loss of time, pre. So ano mag-lose ka man sa time? Kung dito mo tag-i kung gito. pero hindi lang kita mahimo nga dogmatic kay dili pod mahimo nga dogmatic tungod kay gintagaan kita sang Ginoo nga mag-assess. Tagaan kita sang kaalam kahibalo nga i-evaluate ang tanan. So ang kuan gidira nga kaya mag-judge kay kung gusto iya mag-bautismo. Wala man problema si Dr. Beetle nagbautismo nga gani sila preso mo. Pero hindi nato na sa ginabalugan nga doktrina, kinanglan nato na og kinanglan kita mag-water baptism. Yes. Nga pugsong gid siya. Kaya kunay kami ni Charlie Caloro tinay, ko bautismo ka pa yung pero gipaintindi niya. Tapos ang ginhambal ni Pablo, sa mahinumduman ako, si duhat at lako mahinganlan. Pero, ang ingon gid ni Pablo, wala ko gipadala sa Ginoo aron mamautismo sa tubig. So, dili nato ni siya ingon kabug-aton nga mahimo ni siyang dogma.
ang importante nga nasabtan gid nato nga ang makaluwas nga bautismo mo ang bautismo sa balaan nga espiritu. Wala siyang issue. So, yeah. Po si Pablo, na example nga itong dili pa kayo bata pas kay tulunan. Mhm. Pero iyang i-explain ko man. Yes. Yun lang gid. So wala sa water baptism ang salvation nato ha. Naay mga pipila nga naa dinhi bag-o pero salamat kay receptive ang inyong hunahuna ani. Nahimo mong positibo sa pag-assess aning tanan. Kay kung moingon na gani ko nga kinahanglan mo ay bautismuhan sa tubig aron mo nga moadtog langit, biyain na ninyo ang kaninga pagtulunan. That's what's doctrine. Kung gusto lang niya Okay. experience, bahala ka pila mo. Ako, kibautismo mo ni Pastor Soyo, bautismohan mo ko sa Kitapawan, gabi pagit. Okay. Kay apil lagi ito sa kaluwasan ng pagtuo. Ang ang pag-receive sang information. Pero wala dito ang Okay na to. wala dito ang eternal nga destiny. But anyhow, sige, padayon ta. Ang aton nga lesson karon na hapon, naagihapon ta sa pagkabot sang mind ni Jesus Christ. Akong i-discuss ang upat ka stages. Just write on the mga verses sa inyong mga notebooks. Kay next month natay long quiz. Alis ano ninyo. Sige lang, teacher na ninyo ang maghatag sa hatag sa kung pila ang monetary benefit kung taas ang inyong score. So upat ka stages kinahanglan nato i-assess sa pagkuha nato sa mind ni Jesus Christ. Apil na siya sa ato ang problem solving devices na kinahanglan i-incorporate nato sa ato ang kahibalo sa pagpadayon nato sa pagtubo. But before ta magsugod, magampo sa ta, duko ta sa atong mga ulo, pangayo nato ang kaalam nga mao ang source aning tanan, ang balaan nga espiritu nga mao ang gihatag sa matag usa ka nato. Padayon ta sa respeto sa presensya sa ato ang Ginoo, tinuod nga dili nato siya makitaan pero ingon ni Peter na atay kalipay, inexpressible joy nga dili mamit lang sa atong mga dila tungod kay nahibaluan nato ang pamaagi sa atong amahan. Ampo ta. Kalipay kayo namo amahan nga gi-extend nimo ang amo ang kinabuhi karon na hapon nga kaabot mi sa hinganing takna gumikan kay sa mga panahon nga ma-extend ang among kinabuhi, among hinunoon always nga may opportunity pa sa pagpadayon pagkaon, pag-inom sa pulong sa Dios o nang naapay higayon nga maga-invest mi og butang nga naay eternal value. So sa mga panahon kami nagalingkod, nahibaluan na namo nga naa mi responsibilidad aning tanan, walay lain kundi mahimo lang ming uhaw ug gutom sa pulong sa Dios. Ug di lang kay every Sunday afternoon kundi sa matag karon ug unya agihatag nimo sa ama opportunity to live na agi always for us to invest something with eternal value ug kini lamang magikan sa pulong sa Dios. Among isipon nga ang Ginoo ma-please ra gid siya sa iyahang kaugalingon. God is pleased sa mga butang nga nagikan diha sa imuha. Mao na nga sa pagpaila ug pagpahinumdom nga si Ginoong Hesus nga mao ang pulong, mao ni siya actually ang amo ang tun-an. Tungod kay siyang pulong ug ipaila dito nga ang logos mao ang mga pagtulunan sa mga doktrina, unsa ang mga pamaagi, unsa ang mga pamatasan, unsa ang mga prinsipyo, unsa ang mga teknik ug kamatuoran nga makita sa imuhang mga pulong, sa pulong sa Dios nga among maangkon. Ug si Jeremiah papaistoryahon, I have found the words of God and I ate it. Akong gikaon ug ang pulong sa Dios nahimo na akong kalipay. It became joy and delight of my heart. And I am called by your name, the Lord or God of hosts. So salamat kay Amahan nga pinaagi sa pagkaon namo sa pulong sa Dios, mahimo nga humot nga halad ang kini nga mga pagtulunan sa amo ang alimpatakan. Humot nga halad sa imuhang atubangan. That's why God is pleased with God. Ug mahimo ra gid siyang realization sa kinabuhi sa imuhang mga kaanakan nga nagapadayon sa pagtubo, sa kaalam ug kahibalo. So sa among pagpadayon niining tanan, hinaot pa unta nga matag usa maabtikon, ang matag usa maka-exercise sa kinaiya to be focused, to be
makakonsentrate sa among pagpadayon sa pagkaon niini aron mga mapanday amahan ang pagpadayon namo sa pagpatindog sa building nga dili makita sa among kailagluman kaibuturan sa amo ang tagipusoon ug among gi-offer sa imuha ang pagpadayon namong pagtuon dili ang tawo nga magtutudlo kundi ang balaan nga espiritu nga naa sa amo ang sulod nga maong maghatag og pag-confirm aning tanan sa among paminawan karon na hapon. Among gi-offer diha sa imo ang tanan pagpasalamat ug pagpasidungog sa matamis na pangalan ni Ginoong Hesus kini ang pag-ampo. Amen. Number 1. Pagkuha sa kaalam ni Ginoong Hesus na ay mga stages. So ang unang nga stage, mas paton nato dapat ang pastor teacher. Prepared pastor teacher. So ibutan ninyo sa stage 1, Ephesians chapter 4 verse 11. So prepared pastor teacher or communicator. Nahibaluan nato nga naay upat ka gasa sa communication. Kung mahinumduman ninyo unsa man tong upat ka gasa sa communication? Pastor, okay, exhortation. So pastor teacher, exhortation, evangelist ug teacher. So kita ang maka-discern ani or maka-identify kung kinsa tong inyohang magtutudlo. Pwede sa internet mo magkuha, pwede sa kung tungod kay naa naman ang technological advancement. Dili na siya ingon ba nga lahi sa ato tungod kay naa na ang technological advancement, pwede kita makapangita sa Facebook or sa kung kinsa man sa ato ang periphery nga atong ma-identify. Pwede sa YouTube, pwede sa Bible application. Kung pananglitan na amoy chance nga maka-download og mga app, download ninyo kay posible nga kana siya nga tawo ang iyahang mga o ang iyahang tingog pinaagi sa iyahang mga baba. Gamito na siya sa Ginoo pero dili siya mao ang authority. Manatong timan-an ha. Mao na nga kita sab sa ato ang mga chances kung natay opportunity nga ma-record nato ang kining ato ang panagtigom ato siyang gina-record. Tapos kung pananglitan gusto ninyo nga i-visit ang kaning ato ang mga pagtulunan, i-visit lang ninyo ang ako ang name Clark Zuico, makita ninyo ang ato ang mga lessons or gi-upload na mga lessons didto. Kung naamoy gusto balikan, mabalikan na ninyo siya didto. Kung pananglitan na miss out sa ato ang mga igsuon ang mga pagtuon. So Ephesians chapter 4 verse 11, prepared pastor teacher or communicator. Ingon ni Pablo, he gave some as apostles and some as prophets. Nahuman na siya nga gasa. Kung naay mag-ingon, magpaila sa ato, ilabi na sa katong mga wala pagid kay na id-id sa pag-identify sa gift, basig na may magpaila sa inyo nga Clarence, ako si Clarence, ako si Propeta Clark. Pag niing gamit na siya og word nga propeta, baka kana siya. Pag maingon na po siya nga, ako si Apostolos Clark, kabalo ta nga bakak na siya tungod kay ang propeta ug apostoles nahuman na ang ilahang gasa, human nga na-canonize na ang scripture. So after nga gisulat na ni John ang Revelation in 97 AD, wala na apostles. Pero sad to say, naagod gihapon sa ato ang palibot karon nga tungod kay nagtudlo sila ilahang gibutang sa ilahang title apostoles or gibutang nila sa ilahang title nga prophet. Pero tapos na siya nga gift, okay, dili na siya applicable sa ato ang panahon karon. And then ingon ni Paul, some as evangelists, nagapadayon na siya nga gasa. Ang iyahang message always, ug pananglitan dadon siya dito sa Ginoo sa palengke, ang iyahang dadon dito nga mensahe sa ebanghelista dili tong repent. Okay? For the kingdom of heaven is at hand. Dili mao ang iyahang mensahe, kundi ang iyahang mensahe makita lang sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. Ang message of the gospel, Christ died for our sins according to the scriptures, He was buried and resurrected from the grave. So mao na siya ang iyahang isa sa mga punto de vista nga sa panahon nga i-dispatch siya sa Ginoo, mao na iyahang isang iyaw nga gospel message. And then pastors and teachers. Prepared pastor and teacher na ang iyahag yung approach sa pagpanudlo walay lain kundi ang dispensations. So balikan nato na siya later, just hold of it tungod kay ang trabaho sing miyara pastor teacher isa lang na siya. yes, Lain man ang teacher. lain man ang teacher. So ang trabaho sa pastor teacher
Ang trabaho sang pastor teacher, siya ang naga-shepherd sa mga flocks. Ara siya nga May aragid siya sang local assembly. sa Yes. teacher, kay mamang natingala sila. Yeah. Ang teacher iya, Ang teacher, kung wala. Ang ginahimo gid sang teacher is kung may ara sang opportunity mag-teach sa Davao, may teach sa kamo nga lugar, amo nang iyang office. may authority siya sa church. No. Pastor teacher wala. Ang teacher wala. Kay siling man sa una sa reviews na pastor mamati sa teacher. Mapungko sa dito, mamati siya sa teacher na Yes. sa tudlo. Kung Yes. siya nga lugar. Yes. Pero kung may aral ba, may simbahan para sa central. May aragid sang pastor teacher nga naka-assign. Pastor teacher, kung Yes. makasulod ka dito, Kang magtudlo. Kaiban nga teacher, Mhm. mamati sa dito sa pastor teacher. So, amo ni ha, i-categorize naton. Ang pastor teacher, may ara siya sang authority over the flocks. Yung mga yung Sa iyang nga mga miyembro, sa iyang nga mga sheep. Ang teacher, ang iya lang yung katungod is may ara siya sang authority pag abot sa pagtudlo, pero wala siya sang like mag-oversee sa mga flocks nga ara sa iya nga local sa sina nga local nga assembly. That's why ang teacher, mobile siya, in my understanding, mobile siya, makatudlo siya. Pero ang pastor teacher, ginhatagan gid siya sang authority to look over sa mga flocks kung asa siya gi-assign. Shepherd's heart. Yeah. So ano gid siya? Yes, and mag-govern siya. govern sa church. Yeah. That's why kung maghambal si Bimboy nga ang iya nga gift pastor teacher, may mag-abot gid ang panahon nga ako na ihatag sa iya ang task. Or si Kironi, akong gift is pastor teacher or si Pastor Conde. Kung maghambal siya nga, akong gift is pastor teacher or si Rolin or sino sa inyong mga lalaki, nami kay ginaistoryahan namon kay na sa lakyan. Wala gihatag sa mga babae ha. Kaya kung maingon halimbawa si Inday nga akong gift pastor teacher ha, manglakaw na ta. Kaya wala gihatag ang authority sa babae ang pag-see over or pag-oversee sa mga flocks. Okay? Or kung panalitan si Brother Julius mo nang pangayoon ninyong inyong gift. Dili na sa ingong pagnubo sa ila kundi subo o kuan na sang Ginoo. Partner mo na mo kay. Yeah. Yeah. Pero wala gid gihatag sa mga babae ang pastor teacher, Pag-leader. ang authority. Kay sa 1 Corinthians chapter 14, kamo nga mga babae, pag abot sa local gathering, kung naamoy pangutana, hilom lang sa mo. Hulatan ninyo nga manguli mo. Pangutanan ninyo ang inyong mga bana. Sa balay pwede magkambyo. Yung ba na di katuba? Sila mag-lead. Oh, kinahanglan siya magtuon pag yun. Yeah. Challenge na siya sa bana. Og challenge pod sa asawa. Pero na uban niya. Kasi- kita na kung ang bana ang asawa niya bano ito bano. May inulin ba na kuan mo. Ayog sungaya. Yes, ayog sungaya. Yeah. Wala mo kasi. Ayog yung sungay kay may hulog nga musulod ang yawa. Kasi pag ato gini siyang isipon nga we are in the angelic conflict. Gusto gid sa yawa i-destroy. Ang iyang objective is to kill, to steal, and destroy. Ninja na eh. Lago. Yes. Taga, ano. Mo na nga kita isip mga anak sa Ginoo, kinahanglan gid nato i-observe ang fruit sa Holy Spirit. Gentleness, patience. Mo na mga butang nga kinahanglan og training. Patience, gentleness, long-suffering, faithfulness. Faithfulness meaning naatay angkon nga information that we get from the Word. Long-suffering, di ba sa iba? Humility. Wala ko kaano sa uban nga rendition. Pero ang long-suffering there is patience. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control, and humility. Humility is equivalent to teachability. So, every time nga mabutang ang word nga humility, butang dahil sa muna una, teachability. Sige to reverse, right? Humility. Ephesians 4, verse 2 man yata, kaya? Adto daw. Yeah, Ephesians 4:2 na siya. I, Paul, encourage you to walk worthy of your calling. And then ingon niya, with all patience and gentleness, with all humility. Tama? Ephesians 4:2? And in IB University, they completely humble and gentle. Wow. Be patient, bearing with one another in love. Wow. Be completely humble. And humble is actually teachability. Sa time ni Paul Pielo, sa pagsulat niya sa Ephesians, nana siya as a prisoner. 61 AD. Yeah. So before siya nakulong,
wala gid niya na mention ba niya ang Humility. Wala. Kay sa Galatians, sometime in 47 AD, Nakulan po na ako ba kay, di ba, nanamatay propsiya sa Yahana. Kung diretso sa Jerusalem Gentle. balik, Okay, yes. mapagka- Ano siya? Pusasan siya. Pusasan siya. Ah, dapat unta ato, naminaw siya. minaw siya, na dito sa Roma. Oo. Atong dato. Wala siya naminaw eh. Kung paminaw akong kanato, anong mo diretso sa iyang purpose nga mo diretso sa dahil sa Jerusalem. Siguro sa iyang Garbo. karbo sa iyang experience Unod ang niya. missionary, pakita niya dito sa taga Jerusalem na Ah, tama. Tama. may nga na ba so And sa pagkulong niya sa iyang kagalingon dito niya na-realize. paano niya na Ah. agyan kawang ni so Ang common denominator ko dito is humility. being humble gid siya. Tama. Kaya yung military na-explain ko gamay, hindi na siya about sa console. Kaya lahat ko ang Attitude siya, kuya. Attitude siya. fruit of the Holy Spirit, di kan yun sa Malang Espiritu. Okay. Ang humility, is kung sa akong pagkuhan, kita mismo sa akong soul na una mo gawas ang fruit of the Holy Spirit. Kita mismo, humility kita mo paubos sa akong soul. Actually, ang kanatanan nga fruit, i-dispatch na siya sa soul. Kaya nga ato ang soul, if you remember, naa siya yung mga compartment, na conscious, subconscious, may conscience. Kinahanglan ning conscience, mabutangan ni siya og mind ni Jesus Christ. Christ-like attitude. Kay dinhi sa ato ang conscience man good, na inalubong dinhi nga Adamic kind of attitude. Nga kinahanglan mapulihan. So naa sa soul gihapon. Ang nagka-diferensya lang kay through the course of time, balik dito sa iyang istorya, saka na-realize ni Paul ang value sa humility. Do not quench the Holy Spirit. Ang sa akong study, anong din ito pagkasubo ng Malang Espiritu. Okay. Once na pagkasubo ng Espiritu, ang sabot sa ingon ni Paul, kung wala tayo pagpaubos, hindi ba mulihok ang Malang Wala ang Espiritu. Mo yung tudlo sa imong Yes. sarabutan kay Yes. sa John 16:13, di ba na akong teacher karon Malang Espiritu man. Oo. Mo maingon ni Christ na siya mo puli ka nako, kung sa mo di pamulong, mo po na yung living istorya. Yes. Ato sa karon panahon ng mga ages, ang Malang Espiritu gyud para mo tudlo. That's why, that's why sa progression sa gi-reveal, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control, ikasyam. Ikasampo na discover ang humility. Ingon ni Jesus Christ ang principle, ang maulahi, maunang mauna. So, kuhaon nato to karon ang principle, ibutang nato siya sa first, sa enumeration ba? Ibutang una ang humility kasi pag walay humility which is teachability, dili nimo maintindihan ang value sa love, that's the mind of Christ. Dili nimo maintindihan ang value sa kalipay, dili nimo ma-understand ang peace. Bunga ana. Mao nang kinahanglan iuna gid mo siya, humility, paubos yung ka. Tradition. Una ang humility. Is. Kay ang humility subutan na sa soul kita mismo Is. para ang bunga sa Malang Espiritu mo. So we are in one mind of this, ha? Ano sa pagkuhan? Mo ning ingon ni Pablo nga maghiusa ta sa pagtulunan. So kuhaon na to ang principle nga above all of those fruit of God the Holy Spirit katong siyam, katong ikanapulo nga naulahi nga discover, ibutang nato siya sa umpisa. Mo din akong kuhan. Yes. One day para ang bunga sa Malang Espiritu mo. Makuha na to. Yeah. Kay kining stage 1, stage 2 ug stage hangtod sa stage 4, nagkinahanglan gini siya og balor pagpaubos. Teachability. Especially so nga ang Kristohanon nga pagkinabuhi nagkinahanglan siya og active participation. Karon kung dili tayo humble enough nga mag-consider nga wala tay ato ang kanibang garbo nga atubang sa Ginoo nga ang iyahag yung ginatudlo nga we're just actually an earthen pot. Ano ta kanang kulon. We're actually babasagin, we are fragile. Pero kung ma-understand nato nga og si Pablo papaistoryahon, though I have this jars of clay, pero na ako'y treasures. Unsa akong treasures? The mind of Christ. 2 Corinthians chapter 4 verse 7. I have these treasures in the jars of clay so that the power belongs to God. Ug dili sa ako . So in short, kung dili ta humble enough nga mag-recognize sa ato ang kining ato ang lawas, bisan pag unsang ato ang buhaton, tungod kay dili ta humble enough, dili gid ta maka-experience og grasya. God gives grace to the humble. Meaning when we are teachable, ihaging i-allow tanan. Abrihan niya ang floodgates sa heaven. Matag tanan sa imuha.
It's because ang ato ang attitude, we are humble enough to consider nga wala gitay ato ani. Not by might, nor by power, but by the Spirit of God. Unang gitagaan to nato Kuya Ronnie og kanang equation ang divine power. Ay, sa mga garbuso, makita muna ko na kung wala'y itawag ka ng humble o focus, may bungas pa lang espiritu. And in short, ani pa? Atog yung isipon, may gisulat ana si Pablo, 1 Corinthians chapter 8. Kasi kung puno ta og information, pwede ta mahimong arrogante. Verse 1. First Corinthians Chapter 8, verse 1. Paragraph, diri sa ako sa New King James Version, paragraph 2. Knowledge makes us arrogant. It pops up. So timan-an nato na ang ato ang kinabuhi tungod kay iyahan ni sa Ginoo, wa gitay ato ani. Ang gusto gid sa Ginoo nga mag-humble down kita. Mahimo tang submissive sa leading ministry sang Holy Spirit. That's why even si Apostle Paul nag-ingon gid siya sa mga believers sa Galacia, you walk through or Galatians chapter 5 daw. Kauntang iyang statement, verse 25. So when we are humble, we live by the Spirit, let us also walk by the Spirit. So, gihatag na ang depiction, ang visual aid sa ato ang si Jesus Christ, mao ang picture perfect sa humility. He humbled himself. So, balik ta dito sa principle, sa pagpangita nato sa pastor-teacher, sa stage 1, equipped and prepared pastor-teacher, ang atog yung hunahunahon nga naatay attitude nga kinahanglan ma-exemplify, and that is humility. Teachable ta dapat. So that's, balik, Ephesians, stage 1, Ephesians chapter 4 verse 11, prepared pastor-teacher, kaya nga naman, nakuha lang to ninyo ang Galatians chapter 5 verse 25. So if you walk in the Spirit, let us, dahil lang, ano ito balik niya, hambal niya? Galatians chapter 5 verse 25. If we live by the Spirit, yes, let us also walk by the Spirit. Ang makaplease sa Ginoo ang iyang mga pulong, mao nang kinahanglan ta in abundance with the mind of Jesus Christ. We live by it, we walk by it. Mao tong si Job mismo, bisan pag grabe nang iyahang gilatas, ang iyahag yung ingon, I have not departed from the commandments of thy lips. And siling niya dito, I have kept your words, or I have treasured your words more than my daily portion of food. So kung kuha na to siya nga principle, pag ingon ni Pablo nga let us walk by the Spirit, nagkinahanglan ta og humility sa pag-acquire sa kaalam ni Jesus Christ, because ang objective makita sa Ephesians chapter 4 verse 12. Kaya din si Paul nag-ingon sa Philippians 3, 7 and 8. Okay. But whatever were gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything a loss because of surpassing worth in believing Christ Jesus my Lord. For whose sake I have lost all things. I consider them garbage. Yes. Kabalo ka sa ng garbage sa ano? Sa Greek, skubala. Tae. Tayo na siya. Miss. Tama to, boy. Dito niya lang na-recognize. Pagsulat niya na sa Philippians kasi Colossians, Ephesians, Philippians, Philemon. These are actually, ginsulat niya sa prison ano siya? Prison cell. Dito niya na-recognize. Kung naminaw, ginunta siya sa prophecy nga ayaw saka dito. Unta, nakapadayon pa siya sa iyang mga missionary journey. Kung siya naminaw. Motong pagsaka niya dito sa iyang, after sa iyang third missionary journey, dito pa lang gawa sa Jerusalem, giingnan gid siya nga ayaw saka dito kay mao ning mahitabo sa imo, tapos ano pa ganito, gidepict pa sa iya nga mao ning mahitabo sa imuha dito. Kung garbuso gid siya nga niadto sa Jerusalem, wala po nagpatunga ang Ginoo sa iya, no? Gipasagdan gid siya kay nganuman volitional or law of volitional responsibility, what you sow you will reap.
Sa kaniya na-realize, nung nakulong na siya, gisulat na niya ang Philippians. I count it everything to be lost. So, ignore to niya. Ignore niya. Kumbaga, wala siya panito. Spirit man to, ang naga-communicate sa iya ha. Propesya man to nga naga-intervene sa iya ha. Nga ayaw ka ato dito. Time eh. Na siya yung Holy Spirit. I mean, wala siya Wala siya nag-walk. Oh, wala. Ah, yes. Yes. Siya ang ulis. Iya bang Gi-quench niya. Mamulit siya. Yes. lakaw siya sa flesh. Yes. Yang kwan. Garbo. Garbo. Mao tong reflection niya sa Romans chapter 7. Yes, Zan. Actually, sa ato siya, sa nasa Acts. Acts chapter 21 man yata na. Pangita lang ninyo sa chapter 21. Nga in his face gyud, right in his face gipakita gid sa iya nga ayaw saka didto. Oh yes. Nga mao ni ang mahitabo sa imuha. 21 verse 10. Acts 21:10. Naminaw ba siya? Wala. Kabalugid siya nga present pa dito ang gift of discerning spirits. Lunas, uminaw. Yes. Yan ang gapon. Yes. Ay, consequence din Yes. sa anak sa Diyos. And yung garbosa mong gitsit po, ito siya accomplishment Yes. in the name of religion. Yes. In the name of his siya pagit ang forerunner. Frontliner ba ya siya? Yeah, from time. And then during the time, ginigit gid niya ang work sa Holy Spirit sa kini mga prophets. Kay at first biya sa tong una before kani nga nga sitwasyon. Sometime in Acts chapter 12 man yata na, Acts chapter 13. Nga naay propesiya po didto nga somehow adto mo didto kay naay taggutom o tong saka po sila didto, dala sila sa mga ayuda. Pero the second time around wala gid niya gipaminawan. So in short, mo tong giingon niya sa Romans chapter 7. Sa maguntawon ko ang mga butang nga gustong tanako buhaton para makapahimaya sa Ginoo, wala na ako gihimo. Katong mga butang nga dili makahimaya sa Ginoo, mao to akong gipanghimo. So sometimes atong i-consider nga si Paul dili siya nahimo dayong champion. Nag-agi gid siya sa process. Nag-agi po siya sa pagkagahig ulo. Puro kayo ang revelation ni Jesus Christ sa iyahan at puros-puros na gusto na niya itong gawin. Nga nahimo gid siya, mo ingon niya sa 1 Corinthians chapter 8 verse 1. Information leads to arrogance. Grabe ba yung mga kadibate, no? Grabe yung kadibate. Makita na sa iyahang sa mata, sa iyahang pan nga na iyang sa mind sa iyahang ano ba? Una-una. Backside sa iyang muna ni Pablo kay mo. So, Yes. Sa karon nga mga panahon, Dili po exempted ang mga pastor, ana. posito na siya kanila pa sa medyo balang gamay pa lang propaganda ko taas na. Hindi mo taas po ang iyang sungay. Ana gina siya Yes. kay Yes. Isang tapos work from the pan eh. So pamatian ninyo ha, kasi reality ni siya. Na flesh. Spiritual walk or Christianity is practical application of the Word of God. Dili ni exempted ang inyuhang magtutudlo. Kita man tanan niya. Kitang tanan. Tanan na. Mao na kung pananglitan, nakitaan ko ninyo nga nahunghang ko. Kabalo na mo, ma-discern na ninyo, nahimo na siyang unod nun ba. But you don't have the right to judge. Wala mo yung right nga mag-judge. Ang Ginoo na siya dayon. Mao na kung pananglitan, nahimo kong hambog tapos nakitaan ninyo. Ay ino naman siya, iyaman na Lord. Kanya-kanya man eh, low volitional responsibility man eh. The same thing, vice versa sa inyo ha. Kung mao nang inyong disposisyon, wala ko'y katungod nga manghusga. Inyo man na. Mao nang tama gito, mano-mano giniante. Wala tayo love tanay. Mao na ang beauty sa nagatuon. Hindi masakit yung loob kung pangamuyuan mo siya kung siya mag-buko kasi yung inahimo. In views. Views mo. Ay, kang in views. Kaya, Kaon-on na iko. Sa balik, stage 1, ganun pangitaan man ninyo ang magtutudlo. Kasi verse 12, Ephesians chapter 4 verse 12. Yes, equipping of the saints for the work of service to what? Building. Ang building there is, pagkatapos natin nga matunan ng ining
problem-solving devices, gina-prepare na nako ng aton nga lesson, nga pagsili niya nga building up, oikodomeo, nagahambal ni siya sang pag-build naton sang immaterial part in our soul. Synonym ana edification. Yes. Sa Greek is oikodomeo, meaning spiritual structure in our soul. From eternal security, hangtod nga abto nato ang being a champion. That's our goal. Ang mahimot ang spiritual champion. So, pagkahuman sa ato ang problem-solving devices nga lesson, atong tun-an ang 7 ka floors sa spiritual edification. So, anong pangitaon nimo ang pastor teacher? Kay para ma-build. Para ma-build ang spiritual nga edipisyo sa ato ang kalag. And then verse 13. Another objective sa stage 1. Until we all attain to the unity of the faith. And faith there is pistis, pagtulunan. So kung mag-istoryahan na itamay, kay na kay natunan, ako'y natunan, one ta din common denominator ni siya nato. Kung asa man ta dadun sa Ginoo tungod kay isang ato ang gilearn ng mga pagtulunan, naghiusa ta sa mga pagtulunan nga atong gi-acquire. Isa kita. Tapos may nagsiring kita lain ng imo lain ako. I-refine. I-consider nimo I-refine. ang maturity na pod tapos refine. I-refine gid siya. Kay ang Ginoo mahimuot siya sa accuracy. So pwede nga tama ka, halimbawa discuss ta angkol. Tama ka, ako mali ko. I-consider ko gid ang Romans chapter 4 verse 3. Sige daw. Kadto ang Romans chapter 4 verse 3. Paragraph A. Na ko'y na-meet ba? Last Thursday na. Pila naka churches ang Ginakadtoan niya. nakatuan niya kay every time makadugog sa message. Nami ni. Dili, ako magiging na Igo. Mahurot na niya ang simbahan, pastor. But na-share na ko ang gospel, no? Okay. Corinthians 15. Yes. Siya, pastor na ko. Sige lang, kay mga bata bilang daw. Kay, Wow. Nakita na ko siya ang Desire. Oh, Yes. desire. Ang desire. Oh, bata pagod, no? Wow. Na 20s. Mau ba? Yeah. So, kita gid actually ang magbutang sang kauhaw kag kagutom sa pulong sa Ginoo. Nakarinig ko sa iya kay sa young people pa ko sa Manila. Dugay ko nawala po sa church kay makita ko sa pastor nga nag-inom sa kanto. Tapos na imo ka nga judgmental. Oh, halos pa lang tuliso ko ikaw. In which case, amo tong nakapandol. Pero anami lang kay hindi pa ulahi ang tanan. Yeah. That's why ang kanami gid sa aton nga Ginoo, hindi niya ba negate pagka may longing ang isa ka tawo, tagbuon niya gid ang ini nga longing. Kag pinasahi nga instance. Kitang tanan na experience nato ni siya. Mo na nga natay kalipay. Dili matungkad ang ato ang kalipay kay Ginoo ang nagatagbo. So on my part, dapat kay mo regret baka siyempre, ana ang meditation, ana ang bringing sa about sa preaching. Lord, mo na kauban, mang luod. Yes. Pinapakita sa church. That's why mo na itong standard. Ang standard nato Romans chapter 4 verse 3. Paragraph A. Kita ninyo? What does the scripture has to say? Si Abraham ito. Yeah, and ang statement din ha nga to ang timan-an unsa ang giingon sa scriptures. So, Kol, istoryahan na itakol. Bisan pa tuod, nagatudlo ko. Outreach. Tapos, maback-upan ni mo ang imong nga grounds. Makaisip ko, back-upan lagi niya iyahang grounds. Somehow, may punto to. Si Hawot ba? Ano kaya nang shout? Stephen Hawot. Si Stephen. Kingdom na nagpunto kay Sir Darren. Howard. Si Sir Darren sa iya. Nga isa ka tama gid. Tong Exodus? Ang butla lang ko kang problem ni Sir Darren. Exodus 2011? Man niya nga kwan sa to. Pero wala gintanaw ni Sir Daryl ang verb dito. Nga ang verb supposedly carry on. Nga paghaboy sang Exodus 2011, gin-reshuffle niya na dayon ang iyang angelic conflict.
Pero kung imo gintanaw ang Genesis chapter 1 verse 2, Ligo na dira ang angelic conflict. muna kinahanglan ako karon akong position is nagapatigid ko nga na may gap theory. Before ka magbasa sa verse 2, may ara gid sang warfare nga natabo. In the beginning, God created the heavens and the earth. And the Spirit of God. Before mo basahon ang verse 2, dapat isulod mo ang Jeremiah chapter 4, isulod mo ang Job chapter 30, isulod mo ang Ezekiel chapter 28, isulod mo ang Isaiah chapter 14. Kay pag abot niya dito sa deep, 'di ba? Genesis chapter 1 verse 2, and the Spirit of God hovers to the surface of the deep. Pag sila nga deep, tehom. And Tehom is abyss in the Greek. Meaning, may aragin sa gimbutang dito ng mga angels, mga fallen angels, nga maggawa sa Revelation chapter 9. Nag-question na ito sa ato ang guest speaker. Oo. Wala na niya expound. Kay kabalo ko, somehow, dili po siya technically Ano? familiar. Dili siya technically familiar. So, ano na to niya? Escape na to niya nga hindi pag i-discuss. Pero kung may time to tani, pwede gid kahit siya balon nga anong imong nga point sining abyss. Nga ginbutang ang abyss. Nga ginpakita dito ni John sa Revelation chapter 9. Tapos anong mahambal mo sa Euphrates? Kasi sa Euphrates may gikulong pod nga mga angels. That's why ang Exodus chapter 20 verse 11 hindi siya enough para gubuon mo ang gap theory. Hindi na ako gusto kay Sir Daryl, kay kapoy mag-in-English. But that's actually the reality. Okay lang kung tawag Binisaya ta or Tagalog or Ilonggo. Hindi mo ko ma-explain ang buod sa ako ang concept kung English na. Maglisod na ko. May chat GPT. Wala pasalamatan nato ba nga sa ato ang pagtuon magamit nato ang Cebuano. Kasi mas ma-explain yun nato sa Cebuano or sa ato ang Yano nga pinulungan. Mother tongue. Yeah. Mas, True. Matungkad gid nato siya. mas madamo Pero ang tayo. Euphrates, di ba, dito raman na sa kuan katong ang kulong ng mga Upat ka mangtas nga mga demons nga naay 200 million ka mga angels. katong sa Genesis chapter 6 to sila. Ang Before Eden na. sa Garden of Eden na ang Euphrates. Na. Yes. Ang katong gikulong ba? Yeah, apila dito. Kay sa tanan nga mga rivers nga giingon, katong Bihon, Bishon ba to siya, ang Tigris, Gihon, and then ang Euphrates, sa upat ka mga rivers, si Euphrates lang wala ga flow. Nga naman, tungod kay deep. Kay nga naman, pag abot sa sa Revelation chapter 9, deep siya nga river, naa siya gikulong dito nga mga angels. Kano sa nahitabo? Genesis chapter 1, before ka magbasa sa verse 2, naagyoy warfare nga nahitabo. Gipangdakop to sila, gibutang sa Euphrates nga river nga wala ga flow, kay dalom kaayo ang gibutangan sa ilaha. So karon kay naguga na siya. Gamay na. Mo nang mugawas na sila din ha Ate Helen during sa tribulation period. Unya ang mangtas nga gikay nga gibutang din ha, mao na sila ang gihatagan og katungod nga mupatay sa tawo. Luoy kay ang tawong mabilin din ni sa yuta. May patik, kung basahin mo, may patik sa balang Yes. Balat yun. Yes. And then imagine, kung pananglitan ingon ni Sir Jim last time 8 billion ta. Ang population nato karon 1/3 of that population ang patio nila. I-compute daw. 8 billion times 30%. Sige daw be. Pila ka billion ang patayon? 240, Pila? 24 billion. 24 billion? Sa ako na. Ay, no. Dili, oy. Mag 800, 8 billion man. 8 billion times 30%. 3 times 8 pila? 8, 16, 24. Mga 240 million. 40 million. Pero uban nga matay naman, hindi. Yeah. Pero, mao na siyang gihatag nga office sa kaning upat ka mga mangtas ka mga angels. 30% sa during the time sa pagbuhi sa ilaha, pamatyo nila ang mga tao. Mao na nga katong unsa tong movie gani nga Silence ba to? Basta may depiction na siya nga movie. But anyhow, importante gyud nga mahinumduman nato nga naay stages sa pag-acquire sa mind ni Jesus Christ. Nga ang objective is mugtubo tang tanan. Verse 13, until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge
of the Son of God. Pwede nyo tanawon ning knowledge, wala ko rin, na-miss ko ni siya. Pwede nyo matanaw sa strong, Ephesians 4:13. Ephesians 4:13, kung unsa siya, kung epinosis ba siya or gnosis. Sige daw please. Para di na ko mong gawas aning Ephesians 4:13, pakitanaw daw ang word nga knowledge. Is it epinosis? Alright. So ang gusto giday sa Ginoo, nganong nagatingob ta, we get the stage 4, epinosis. Na result. At the same time, mo connect na siya dito sa 1 Timothy chapter 2 verse 4. You go to 1 Timothy chapter 2. Kay desire magini siya sa Ginoo. Mapuli sa ako. Sa Romans 4:3. Nga pagtuon ni Abraham at mo sa Diyos. May result ka kung nihalag niya yan. Yeah. May result din. Sofia na to. Umuna yung ni... Istoryahan nato na siya later kay pag maabot ta sa wisdom, sa Greek manggod na duha ka kategorya, Sophia and epinosis. Tumingon sa James 2 verse 20. Nga si Abraham... If you lack wisdom. Ay, result ka mo, may result. Yeah. Wala sila nagkakontradiction. Yeah. Kaya ang inyo sa Romans 4:3, si Abraham ito sa Diyos, pero pasawali mo kung saan pagtuo. Automatic man ito nga, nagsuranay sila. Nga, halad ka, Yes. yung anak. Ito, Wala siya duha-duha. wala sila doon, gihalad. Mm. Oo, tingin sa James 2 verse 20, Aha. nga, si Abraham ito, pero na result. Ug mo niya tong goal. Dili lang kay nagapaminaw mo, kundi ang goal gid nato nga makuha nato ang epinosis. That's why in 1 Timothy chapter 2 verse 4, pag-ingon din ni Pablo, who desires all men to be saved and to come to the knowledge. Dili ni siya gnosis. This is epinosis. This should be wisdom. Pero ang gi-transliterate din is knowledge. So ang gusto gid sa Ginoo nga makuha nato ang mind ni Jesus Christ by following the stages. Okay, so napalang ta sa stage 1. Ang stage 1, pangitaon ninyo ang pastor teacher nga every time nga magalingkod mo, naamoy idungag or madungagan ang inyohang kahibalo. So magina siya ang objective. And then you go back to Ephesians chapter 4 verse 13. Until we all attain to the unity of the pagtulunan and the wisdom. This is wisdom. So should be wisdom. Of the Son of God. Kuhaon naton ang huna-huna ni Jesus Christ. The only thing that can please God is God Himself. Kuhaon niyo lang ang principle ha. Ang maka-please lang kuno sa Ginoo is ang Ginoo sa gihapon. Kag ginpakita na sa aton nga ang Ginoo amo ang word. Kag ang word amo si Jesus Christ. And this is actually the objective sa sini nga phrase. To get the epinosis of the Son of God. Kay mahimuot ra gyud ang Ginoo kung naatay acquisition sang mind ni Jesus. Walay kabalas lang ng Diyos sa aton. Hindi mo kamayo. Kaya iyaman to ginimo para sa iyaman. Dahil lang nag-buffer ako ang mind sa kabalaslan. Unsa yan kabalaslan? Utang Kabubuton? Oo, wala gid. Wala. Wala. Nabalik kaya sa iya. Yes. Kung hindi tungod sa iya nga pulong, wala man kana Yes. mo. Sina. Yes. That's why applicable ang Psalms 132 verse 138 verse 2. Wala yang bugdra nga Yes. mabilin. Ibutang anay sa inyong portfolio, Psalms 138 verse 2. Because He exalted more than anything else His name and His words. So ang maka-please sa Ginoo is siya. Siya gid. Muna yung nag-kuhan mo ka ng comment sa conversation ba? Kasi ang kining ang Christian to no, pero yung believer, nagyo maayong buhat. Hindi, ko, kung sa manang maayong buhat, sa imo, kagalingon niya ikan sa imo. Nga. Hindi siya gili nag-uwebet ko. Hindi ka kaya niya Christian. Diretso gyud ka kuya ron niya. Kung sa Christian, muna ko, kung na-good works ka mo, mabuhat Mo ganyan na, laban kita kita, lang, pre. motor, dili pangigikan sa ato. Tinuod. Ara ka sa Ay, ginatod. nagkakabo kay imo na, kay kung imo na, mura kag Satanas nga mga kon sa katungod. Nya namula. Oh. Ang imong kaistorya. Kung wala man namula nang luspad. Ay well. Good works ko na mo pa. Yeah. Kita ka ni.
Ang liso sa mong pakwan, yung ani kadagkog, napay mo dakuha nilo. Ikan sa Diyos. Well, but that's actually the reality. Psalms 138 verse 2. Ano sa ingon? God is only pleased by God. That's actually His words. Psalms 138 verse 2. Last phrase. Last phrase. Yes. You have exalted your soul in decree that it surpasses your day. That's NIV. NIV. Ato mo sa ESV or ato sa New King James. Kinsa ang naay ESV? Wizan, unsang imuhang Clarence, unsa inyohang rendition? ESV? Sige daw. Psalms 138 verse 2. Ako man itong ipa. Memorize. Memorize to your Wala ko ka-memorize. steadfast love and your faithfulness, for you have exalted above all things your name and your word. Wow. Ang makapahimuot ra gid sa Ginoo sa ato ang kinabuhi kung abundance ta sa word ni God. God is pleased with God. And God who is the word, walay lain kundi si Jesus Christ. John 1:1. Yes. Nakuha na naton? Alis nagkadagis na ito ba? Ginacrack na to ang, ginadecode naton ang puzzle. And somehow, tungod kay nagasigitag toon, ato ni siyang always nga ma-discover. So since God is exalting His name and His words more than anything else, atong kuhaon nga somehow sa ato ang existence, ang pagkuha sa pulong sa Ginoo, which is the knowledge of the Son of God. So ibutang nyo din ha. Balik sa Ephesians chapter 4 verse 13. Knowledge there is epinosis of the Son of God, because God is pleased with His Son, and His Son is the Word, and the Word is love. And we get that wisdom. Sa unsang pamaagi, kuha og volume nga time sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. And then next nga statement, na ako balik sa Ephesians chapter 4 verse 13. Basi nawala na mo. So balik ta. Ephesians chapter 4 verse 13, last phrase. To the measure of the stature which belongs to the fullness of Christ. God is pleased with Jesus Christ. This is my Son, di ba? Tingog sa mga langit. This is my Son in whom I am well pleased. When we have the abundance of the word of Christ, God is so pleased with us. Muabot dito sa punto nga tawagon na ta dito sa Supreme Court. Inday, butang ka sa pedestal. Tawagon tong mga demons. Nganong kaya niya? Kamuon sa inyong gihimo. Gitagaan mo og chance. So ang ilaging ginahimo karon, nagatanaw sila sa ato at the moment we grow, kay sige ta og tuon sa pulong sa Ginoo, mamahimo tang poets. Sa mga unbeliever, gitagaan ka po sila dyan. Yes. Sila magyapon na po sila. Dili nila mapasigarbo dito kay Ronnie ang ilahang gihumanan kung asa man nga universidad. Bisang pag muingon sila nga banggitan ko nga mao ni ako ang giimbento. Mao ni ako mga prinsipyo sa physics, sa quantum physics akong na-discover. Wala na Tao, samtang buhay para taas po rin kakayunan. Yeah. Sa mga angel, wala dito isa kasimple sila. Kaya minsan na di bisa bilong sa kanunan na to. May kurot na eh. Mao na gihimo gid sa Ginoo nga subject ta sa time ug space para ipakita sa ilaha ang pag-object sa Ginoo sa accusation ni Satan. How can you be so just? Mapatay ingon. Paunsa ka mahimong hustisya, paunsa ka mahimong matarong. Paunsa ka mahimong loving. Kung kani butang nimo diha sa lake of fire. Okay, wait. Muhimo ko gamay pa nimo. Ubos pa nimo. Yes, ubos. Salamat, bra. Ubos pa nimo. Unya sa panahon nga kining ubos sa imuha, magmatuto siya sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Naa siya'y katakos. Nga moangkon sa pulong sa Dios. Nga magtudlo og humility. Dagan sa human history. Anak pang asawa ni Job. Tungluhang imuhang Ginoo na wala na ang tanan. Pero tungod kay gi-exemplify niya ang response sa being humble, kanibang naay attitude sa humility. Ikaw usa sa mga babae nga nagaistorya nga foolish. Yeah, buang-buang. Okay. Hubo ko nga nigawas sa sabakan sa akong inahan. Hubo sad ko mubalik sa yuta.
Pero sa ako pagadayawon ko ang Ginoo. And that's humility. Unsa magud ang ato sa to ipanghambog, wala. Yeah, rubbish. Garbage. Everything is tae. Ang katulad statement ba na mercy ba na loving Extravagant mercy. Gracious. gamiton gud ni Satan good. How can you be so loving? How can you be so just? Sa imong creation. Pwede po gamiton na sa tao. Pwede. Kung panari. Pwede. Mabitaw na nga ang walay doktrina, Kristohanon nga walay doktrina, di lang kay mo istorya mangumo pa, ano man ni Lord? Ngano mali? Pwede gyud kaayo. May na lang kay kita nagtuon ta. Nga bisan pag nawalaan ta ginikanan, natay katakos nga muhukbo sa iya kay plano ni siya sa Ginoo, wala tay karapatan nga mo question. Yung balingan na nga. Yes. Pero kita, kay nakasabot natay gracious exit. Grasyoso gyud kaayong Ginoo nga pahimutang sa atong hunahuna. Nga bisan pag naay account of death. In fact, di lang kay sa atong isig kaingon nga namatay, kundi sa atong sarili mismo. Paghatag sa ato sa problem solving device, isa sa mga i-master nato ang pag-confront sa death. Kay in Hebrews chapter 2 verse 14, ang yawa ang naay handle sige ato igod. Isulat sa ninyo, ibasa sa ninyo. Hebrews chapter 2 verse 14. So pastor teacher ni or communicator. 14. Nanglit mga anak, ang mga anak gambit man sa unod dugo sa mga ginikanan, si Usab nahimong samat kanina aron paglaglag sa yawa nga may gahom sa pagpatay. So kining atong lesson, getting part ni siya sa ato ang problem solving device. Pagkuha sa hunahuna ni Jesus Christ, i-master nato ang pag-confront sa death. Kay dili magig kalikayan nga kung dili pa man ta ma-absent sa rapture of the church. Okay. Pag naa na ta sa deathbed, kung gi-master nato ni siya kay nag-acquire ta sa pulong sa Ginoo, natay gracious exit. Ang tawag nila is dying grace. Sa prinsipyo sa atong ginatun-an, we have that dying grace. So, kay ang istorya is paunahay lang man ni siya. Ang importante nga kung naa na ka dito sa deathbed, naa kay kalipay nga nagasimba even if you are dying. Kay naa kay hugot nga panghunahuna ni Kristo. Sa Advent Jesus Christ. I will never leave you. Sa John 16 verse 7 nga mabilipay ang balangis ko sa Comforter. Yes. At the same time, ang iyang promise nga I will never leave you nor forsake you. Pero natay obligation sa atong gihimo sa iyang word. Pero kung we have the abundance of the mind of Christ, mao ni sa atong ginahuna-huna always. Ma-remind ta sa mga doktrina, sa mga principle, sa mga panahon nga nagahigda ta. Kung unsa man ang ato ang solitary places or kung asa man ta like in a day, pwede gid kay nato siya ma-practice ang pag-confront sa death. Kung karon pa lang nga daan gina-practice na nato ang pag-memorize sa mga verses. Di lang kay pag-memorize sa mga verses, kundi pagtan-aw sa mga prinsipyo. Mapel talaga naman dyan Yes. Yes. Hindi ka mga balaka kay. Yes. Comforter man siya. Hindi mo puluyanan. Kay kamaon na ta mag-apply sa faith rest technique. Faith there is pagtulunan. Rest, we rest in that pagtulunan. Technique is naa kay pamaagi. Diba yun sa kwan? Sa Psalms 23:6. Muli ta sa makapuyo ta sa balay sa atong Dios. Surely goodness and mercy shall follow me all the rest of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Yeah. Diba? The moment we die, in a flick of a finger, we'll be there sa eternity. Nagtabok ra ka sa kanang pultahan. Kay sikat mo sa Facebook. Sa YouTube man pa itong yung kulang na. Mhm. May istorya siya na. Yung siya, kita niya ang portahan ni Abdila. Hindi na pinaw niya kanak. Lipel ka na. Open lagi daw. Hipin sa hindi. Higdar ba siya? Ang importante karon nga valid ang ginatudlo sa scriptures nga naatay capacity nga mag-master sa ginapanghadlok ni Satan. Matay na gyud ka. Matay na gyud ka. Stephen, di ba? Sige, bato siya. Yes, I see the
kikita The heaven opened. Ang langit. Yes. Wala na gibati ang kasakit sa iyong ulo. Kundi hindi pa yung tawag siya. Yeah. Question number 1. Okay lang ta? Resolve na? Ato to sa stage 2. Okay. Stage 2, ang positive volition. Ayaw reside sa negative volition. Kasi kung positive ka, indicator na siya na ang ato ang pag-grow dili ma-stutter. So stage 2, naatay responsibility. Ang atong responsibility, kita ang muhusay sa ato ang kaugalingon. And then appeal sa ato ang pag-recognize sa positive volition, ibuntang ang private first class. Unsa man ang private first class? Army na siya. Army na siya. Letter P. Poise. Unsa man ang poise? Balance. Posture. Posture. Ang other definition sa poise is balance. Kita actually ang mo decide og kanus-an nato hatagan og panahon ang Ginoo sa pagkaon sa pulong sa Dios. Ang teacher gi-provide na. Naay mga teachers nga kung mag-download ka og app sa kung asa man ka padulong, kung asa man ka gaadto, pwede nimo siya paminawan. Sa nga Bogart Bonson man parang na sinasensen ko karon. Okay. Sa dalo may ara sa sing the only right nga version is King James version. Okay. May sipyat sa dira. Tama. Dili man lang ang King James ang Kasi kung ihambal mo naman gud siya sa congregation, yung dala mo da. na mindset na ang imong suking tigpaminaw gi-mindset nimo siya nga maura gito dapat yang pangitaon, ayaw. May nablusop kay sa engineer tutong Wala na ko. King James Yeah. Chabi sa Manila. Pero niya ginapas pero ang pastor nga nagawali among gina-post niya. Ayaw. Ang ato ang hinumdumon nga ang King James version lang na. Version lang. There's Ang gibutang gid sa imo ha kay Ronnie, isang Holy Spirit. ang original nga translation ara sa Holy Dili man Spirit. silintin pagtudlo. Ang balay Mauna nga sa ato ang stage 2 kinahanglan gyud thirsty, hungry, clean, no, recon, yield. Mao ni ang technique nga dapat nato. Ayo. Sige ito mo. Kana Obedience. Right. Bigyan ng Thank you, bro. salamat, pastor, teacher, hostia. Yeah, thirstiness, hungriness, clean, no, recon, yield, and then obedience. Tama, because sacrifice is better, obedience is better than sacrifice. Ako na mula ka nang katanaw dahil tanggol ha. Salamat. So muna ang point. Kung positive ang ato ang volition and then we know the technique, and then ang Holy Spirit is naa sa ato you go to Romans chapter 8 verse 16. okay. Yung ang buhay. Romans chapter 8 verse 16. The Holy Spirit, sige daw, bears witness, The Spirit Himself testifies yes, with our in our spirit that we are children of God. So balik ta dito sa statement. Kung may aras ang maghaboy sa inyo, nga kinahanglan King James version, ang inyohang isabat nagpasalamat gyud ko nga gipuy-an ko sa balaan nga espiritu. Nga kung unsa man na ako ang gikuha or gikaptan nga rendition, akong tan-awon ang prinsipyo. Kung subay ba ni siya sa Greek, subay ba ni siya sa Hebrew. Kasi pwede man gid good nga ma-divert ang ato ang attention, mas tagaan na nato hinuon og bili ang King James version nga wala sa nato gitan-aw ang principle. Wala sa nato gitan-aw ang Greek or Hebrew. Sometimes gani ang Greek napay sipyat. So sa imong himuon, ngayon mo sa Ginoo kung unsa magid ang truth ani Lord. Tagbawa ko sa panahon nga ako ni siyang ginatan-aw. tudlo ra gyapon ang Holy Spirit. Mo connect siya mo nang tama tong Romans 4:3. What does the scripture has to say? And then you connect. Moabot na punta dito sa ato ang ginatun-an katong tatlo kasi. Coherent, consistent, correlation. Makuha lang na siya kung tuon ta og dice.
Kung naaman siya daghan nga mga definition, ang imuhang kwaon sa mga definitions out of gi-enumerate, kwaon nimo tong consistent sa dispensations. Okay? So pag-ingon ni Pablo, the Holy Spirit testifies dito. Sa kuha bears witness in our spirit that we are children of God. So, ibutang lang na siya sa inyo hunang-huna kay ato na siyang i-drawing later kung napatay time. I-drawing nato ang iyahang model, ang iyahang pattern, tapos i-plotting nato ang stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Importante lang nga nabutangan nato daan og mga texts. So, tungod kay ang Holy Spirit naa sa ato ang human spirit, siya ang magtudlo sa matag usa. And then idungag ang John chapter 16 verse 13. Ibutang niyo sa inyong notebook ha. John chapter 16 verse 13. Kay next time ako mong ipadrawing na sa atong exam. Padrawingon ta mo. Tapos ibutang ninyo ang stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Para ma-master nato ni siya. Kapit lang sa August. Final exam kining August ba? John 16:13 sa ingon ni Jesus Christ. But when He, that's the Holy Spirit. Wala exemption sa exam except kung may doctor certificate. Pwede nimo i-accept ang imuhang kaugalingon pero wala kay reward. Ingon ni Pablo, 1 Timothy chapter 4 verse 8, the life of godliness has eternal value. But of course, ingon niya, naapoy benefits in time. So that's actually ang principle. So kung gimaster nimo ni siya and magano ta og exam and then magpromise ang inyong magtutudlo og mao ni ang monetary reward, pag ikaw ang highest score, imo ato. Mangayo na lang uban. Grasya na lang pod kung manghatag ka. Humility. Wala yung ibala bro. Asa naman yung humility, hindi maka manghatag, dalo yung okay, balik. John chapter 16 verse 13. So kani siya usa sa mga verses nga og pananglitan dili sila mutuo nga part ang Holy Spirit sa Godhead. Usa ni siya sa inyohang ilabay. Tungod kay nigamit siya og pronoun nga He. So when He, this is the Holy Spirit, the Spirit of truth comes, He, again, gigamit niya ang pronoun nga He. He will guide you into all the truth, for He will not speak on His own initiative, but whatever He hears, He will speak, and He will disclose to you what is to come. So, paghambal ni Pablo, kay nabuhi ng human spirit, nag-bear witness ang Holy Spirit in that human spirit, and then siya ang magtutudlo. Dili ang pastor teacher sa stage 1. Ang imuha lang yung role, pangitaon ni mo kisa ng pastor teacher nga imong paminawan. Pero dili siya ang authority. At every time nga nagatudlo siya, you have to understand nga sa stage 2, na din ha ang Holy Spirit. Siya ang mag-testify. Siya ang magtudlo. Importante po, positibo ka. Kasi kung negatibo ka, dili gid niya pwede intrahan. Kaya kung intrahan man gud niya, tukon ka niya, pildi siya sa kaso. Kay mo ingon man ang yawa, gitudluan man nimo siya, gipugos nimo siya. Mo nang mudaog jud ka, gamhanan jud ka. Gamhanan gud ka. Mo lang pildi ka. Pwede kay na siya nga gamiton nga argument ni Satan. That's why remember ang kining positive sign. Ikaw gyud ang mo decide. Ay wala pa nato tunahuman, sorry. P. Balik sa ta sa P, balance. Tungod kay positive ka, okay? Ang letter P, poise na ha. So ikaw ang mag-decide kung pila ka oras. Kung dili ka gusto og 2 ka oras, pwede gyapon nimo nubaan, pwede 2 ka oras, pwede 1 ka oras, pwede 30 minutes, pwede 15 minutes. Ikaw gyud ang mo decide ana. Ang points, Poise. P-O-I-S-E. Poise. Or balance. Magkikagumento ba si Satan kayong Jesus Christ? Karon. Kaysa sa Revelation chapter 12 verse 10, ga-accuse siya. Sa
Kung yung Romans, ito sa Revelation, prophecy mo ito nag-accuse siya. Well, every day. Tapos ang verb dito, it's present and active. Kaysa ako kung sumpay ang 1 Corinthians 15, ito mong siya napindi sa pagka. Sa death ni Jesus Christ, pildi na siya. Wala na siya. Pero i-argue nito kay nagahimo pa gid siya og kaning motion to reconsider. Sa Supreme Court. Nagamotion gyapon siya. Maundang lang ang iyahang motion to reconsider pag ihagbong na siya gikan sa mga langit. Kangulob na gyapon. Yes. Tama na Yes. kangulob na gyapon. Yes. Damo sa support of appeal, ha? Gani. As in, kay pildi na siya dito sa lower court, saka na po siya sa higher court. Although dito sa higher court gito siya from eternity past hangtod sa eternity future, higher court gito siya. Mo na magigubad siya ay possibly. Gusto gini i-accuse ang Ginoo nato. He is the accuser. Nabigay sa pag-break niya na. Gabi gid siya. Oo. Lagi siya Imagine ha, gibutang na siya sa abyss 1,000 years. Unta makameditate na to siya nga mali gid ko dito ba? Mali gid ko dito ba? Pero after 1,000 years paggawas niya, wala gid siya nagingon nga humble. Hambog ra gyapon siya. Wala, grabe gid ang iyahang pagka-arugante. Pasalamat lang ganita nga nakatuon ta sa angelic conflict kay ma-aware na to atong kaugalingon. Wala nang angelic conflict, nonsense na. Yes. Nonsense ang tanan. Tinod, nonsense gyud. Wala gyud sense ang tanan kay natong ginabasa. Mga naman mga tata, manindog. Tama talaga yan, Brother Julius. Mao nang pasalamatan ginato nga sa atong pagtuon, nagtuon tag angelic conflict. No, wala sila kuan na lang mag-ani. Yes. Dili pod gusto sa kaaway ni Satan nga ma-expose siya. Mao na nga ang iyag yung tirada sing emotion. Mo nang ipasundaya gini ang entertainment. Nya, pag-ingon nga God is a spirit, ingon ni Jesus Christ, God is a spirit and those who worship him will worship in the spirit and in truth. Iyan na karong gidistort. Kay espiritu ang Ginoo dapat emotional ang atong ipasulod. Kasi every time nga nag-praise and worship siya dito, naghilak siya, abi niya, spiritual siya. Wow. Dili, gito. Bisan pag maghilak na siya 2 ka oras na, bisan pag magluhod siya, bisan pag magsirko balintong siya din na, kay filled ko na siya sa Holy Spirit, kay God is a spirit. And then, manimbahot iyang balahibo. Real to sa iyang experience. Pero dili gid siya valid sa pulong sa Ginoo. Nang sa bata, ulcinityor na siya. Na, hindi siya paminawan, magsakit siya. Yeah. Mo ng mga... Daghang mga Kristohanon karon nga anak kol. Ha? Daghang mga Kristohanon nga anak. Tinuod niya. Di lang ka, no. Mga professing Christian. Cold Yeah. Christian. Gitawag. Unya og magpray pa, kabalo mo sa magpray. Ginoo! Mura magbungol ang Ginoo nga shout out gid sa iyahang pag Sa imo Naman ko yung kuhan niya, naman ko kisame. Pero ana sa imo pala muna. Yes. Nothing can hide from him. Everything lays bare before God. Dili ko nila na i-preach na kanang Manimbot man yung kuan din ko yatog mo. Kay ginabutang nila sa dinosphere sa tao. Ay lang mo. Birahon nila ang concept sa pulong sa Ginoo sa human paradigm. Mo po sa Korinto nga Sulod niyang emotions. magbali ara padungog ng ilang tingog. Yes. Mo tingog sa Korinto. Mabito nga ato ang gitun-an ang homiletics o hermeneutics. Ang homiletics is ginapractice sa magtutudlo ang iyahang diksyon. Ginapractice niya ang iyahang stance. Ginapractice niya sa siya musaka, sa siya munaog. Kaya nga naman, ang homiletics is actually the art of preaching. Asa mo naog iyahang boses, asa mo igsoon! Kagiyawag ni pastor eh. Makuratan man ta. Pero kita dili ta homiletics. Hermeneutics ta. Ginatun-an nato ang history. Ginatun-an nato ang culture. Dili nakatulog. Dito. Pero nagod gihapoy panahon nga makatulog ta pero somehow kasabot ta kay kapoy kay nail yeah. Hindi lang ka maglaway. Ang kanindot ra gid dinhi bro, ang kanindot ra gid dinhi is reality atong ginaistoryahan. Di kita katulog naman kay isig katungutan naman ba. Yes. Lahat mo sa mga ako. Spirit din ako diya. Jadi kay kung wali. Ayog drop og name ha. Tulog na sa iyan ko sa sayo matay. Magkakot na. Well,
mo na siya ang beauty sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Pero kabalo pa mo na ay reality, di ba? Si Eutychus. Nahulog siya sa Troas, nanto. Nasa sa 3rd floor. Reality gina siya sa kinabuhi. Kaya gikapoy siya. Pero wala po taga-ingon din hinga. Kaya natulog siya. Dili na siya Kristohano, no? Yes, boy? Si David ba? Kaya kay nakakamos sa mga Facebook or sa YouTube na. King David? Oh, David ba? Nato sa Samsung tatlo na. Nagasayaw siya, hanggang sa pag-praise. Pagpasalamat. Gina-consider nila as a valid na ginabal sa mga charismatic. Okay. Back up. Okay. Si King David man to. Wala Nga. kanila ginasunod karon na tong real gid nga David nagabahag man lang to siya. You made us laugh, Kuya Angol. Yes, Dave. Dato siya sa Psalms. Ah, yes. Actually, after the war, malipay man dyan ka, madaog ka. Ah, yeah. 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 Which Yeah. is true, you worship Yeah. God. Ikaw, dili madaog. Yeah. Sa kita magaling sa basketball, madaog ka itong ano, di ba malipay? Yes. Amo nang Nila i-apply. So, i-apply na ang worship, ang sa charismatic na ano, Yeah. ang worship nimo is Sige lang, ilahan man na siya. Importante lang sa ato ang karon ang instruction gid ni Pablo, let the word of Christ richly dwell in you. So, pag ingon niya nga let the word of Christ richly, dili po siya ingon nga poorly. Wala po siya na ingon nga medium. Hindi, richly. Dito sa Ephesians chapter 4 verse 13, until we attain the full measure of the stature of Jesus Christ. Nagkinahanglan man ni og oras pagtuon. Imbis nga mosayaw ko day, imbis nga mamakpa ko dito sa praise and worship, ilingkod na lang na akong tuon. Usik man og oras. Spirit ng Japon, kaya ka naman kasabot ko sa pulong sa Ginoo. Mukha na umalit. Yes. Kasabot ko. Tama. Tama. Makaambak man yung pwede mo Yes. Ano ba? after sa pagtaon. Mamuson ka na lang, malibang na lang. Kaya natunan mo, naga-process ka. Suffer na mo sa pagtuan na sa tuwa karon na paano na to. Dito na ba? Kaya nang ipakita ang tao din mo. Na. ba? Explain. Kadalasan mo gusto kung magbasa ka comment mo ginain na permente ginano. Na. Ano sa maning kano? Siyempre ang pinaka-basic na to na ato baga na dili sila displaces na ano. Yes. Sila sa theology. Akong advice, ayaw lang pagka-hook ha, kasi ma-hook man gud ka dito. Sayang imong oras nga naghinuktok dito tanaw sa mga comments. May pag mangita ka unsa kay to akong lesson. Balik ka dito sa imong lesson kay mausik man gud ang imuhang 10 minutes nga nagtan-aw sa mga comments. Gina-share Yeah. mo sa to. No, ilahan na siya. Basta importante ikaw. That's why balance. Yeah. That's why balik ta, poise. Ikaw gyud ang muhatag og desisyon kung pila ka oras nga maglingkod og magtuon. And then you have the timer. Buta ko ingon sa inyo ha. Every time I wake up in the morning, I take my bath and then I sit down. And then my timer ko. Timer starts now. Kung unsa ko ang topic, I have to sit down and letter F. Focus. Kasi along the way may mga intrusions manggod. Kung dili ka makafocus, pwede gyud kayo nga mausik ang imong 5 minutes. Experience gid actually nako ni siya. Pero ako sa comment, pero hindi ko kapag na comment, dahil ko kita kung comment nga sa katawan ko sa Ah. Pero balikan sa nato ang focus. Online man. Nay panahon nga may mag-pop up sa Facebook, mga reels. Nay panahon nga labi nag-boxing. Matemp gyud ko nga tanaw. Pero balik na pud ko focus, dapat Clark focus. Focus. Kay ikatulo, letter C. I need to concentrate. O at least na nakay-balance. Gibalansin imong imuhang oras. Dili lang tanan kay puro tanaw sa reels. Kun dili nahibalo ka kung paano nimo i-weigh over ang imuhang time tungod kay naa lang kay 24 hours in a day. And then dili na siya dungagan sa Ginoo kay mao gid na siya ang gihatag nga sukod.
Ikaw gid ang mubalanse, and then you focus kay nakasabtan nimo ang attitude sa focus, sabtan pud nimo nga dili mausik ang imuhang time. And then you concentrate. Kay sometimes ang good, naay panahon nga nagalingkod kung ako ang utok nagadagan sa negosyo, dakpa na siya. Balik. I need to concentrate. So I hope mao sa ninyo ha mahimong attitude nga sa panahon nga nag-set ka og time nga magtuon sa pulong sa Ginoo or maminaw ka sa kung kinsa man ang imuhang ginapaminawan, imuhang i-exemplify ang attitude sa focus and then concentration. Hindi pa napadungan si Martha kay busy kay sa Sa iyang kusina. sina. Yeah. Ngayon to kay naa si Jesus Christ, iyahag yung i-expedite ang time nga naa si Jesus Christ. You only have this time that I have with you. Later on, wala na ko sa inyo, hindi nyo na makita ang bali Jesus Christ sa ila. So it's the same thing. Pagkauman, magkauman. Pero wala siya kaibalo nga, pwede ka ito mag-miracle work dito si Jesus Christ. Yeah. Yung niya patuloy ka si Jesus Christ na ba't yung igsuon ako na katabahan mo. Gani. Kung pananglitan, nata dito, tapos gaitudlo si Jesus Christ. Kaya nakasabot na nga, pwede kayo niya himo ng tinapay o pizza. Pwede kayo nimutikan after sa mag-teach siya. Lord, lami kayo mukha ng pizza. Pwede ka kahimong pizza. Pwede yung kahit to. Takas kita sini kay Maribek o kay Day. Ang importante ra gyud nga kay nagatudlo si Jesus Christ, dapat concentrate dito. Mao tong Focus kay dito. so si Jesus nga Martha nag-uol nakalaka ka sa daghang. Sa daghang, yes. Ang gibuhat ni Maria Mas noble. Yes, mas noble. Yes. Pero nagbubulbul si Martha ko, tabangin ni Maria. Gani. Say humility. So balik. Poise, focus, concentration. Nakasabot ta ang atong magtutudlo ang balaan nga espiritu. Nakasabot po ta nga ang technique is thirstiness, hungriness. You must be. Must ni siya ha. Imperative ni siya. You must be clean. You have to know. Reckon, yield, and then you obey. And then you go to 1 John chapter 2 verse 27. Part yapon na sa stage 2. 1 John chapter 2 7. verse 27. As for you, nana mo? Na ako sa King ni dahil lang, nasbi man dahil ni. Adto ko sa New King James. But the anointing which you have received, okay? Amo ni siya ang teaching ministries ang Holy Spirit. Naging bato na naton sa panahon nga nagpati kita sa ginhimo ni Jesus Christ sa cross. Which you have received from Him abides in you, and you do not need that anyone teach you. Meaning to say, mag-confirm. Trabaho sa balaan nga espiritu ang pag-confirm. 1 John Chapter 2, verse 27. But as that anyone should teach you, but as the same anointing, meaning the teaching ministry of the Holy Spirit, teaches you concerning all things, and is true. So kung siya lang mag-confirm, kamatuoran ni siya. Although, sa stage 3 karon, naagihapon kay role, are you going to believe it or you will reject it? Imo gina siya actually nga para munggo sa stage 3. And it's not a lie, and just as He has taught you, you will abide in Him. That's actually the teaching ministry of God, the Holy Spirit in us. Mana ang endowment. Other words sa anointing. So giindo tungod kay ginhatag na sa aton, ang iyang trabaho is magtudlo sa kada isa sa aton. And then you go to part sa aton nga stage 2, John chapter 6 verse 63. John chapter 6 verse 63. Sa ato ang model, sa ato ang pattern nga i-drawing, pag mag-exam na tayo, apil ninyo ang mga verses ha. The more book, chapter of verse, the more points. Yes. John chapter 6 verse 63. It is the Spirit who gives life, because the words are life.
hambal dito sa Proverbs chapter 8 verse 35. Whoever finds wisdom, and that's life. So whoever finds me, that's wisdom, finds life and obtains favor from the Lord. Now, ang hambal nga life, ang the Spirit who gives life, i-connect dito sa Proverbs chapter 8 verse 35. Tanawa sa kadali ang Proverbs 8 verse 35. Yun. Yeah. For whoever finds me, that's wisdom, and that's life. Ang mga kaplod na ako magkaangkon sa kinabuhi. And Limutan siya sa Ginoo. yeah, obtains favor from the Lord. So ang trabaho sa Holy Spirit dito sa John chapter 6 verse 63, siya ang maghatag og kinabuhi. Sa unsang pamaagi, pag-acquire na to sa pulong sa Dios. Mo nang kinahanglan og paglingkod, pagtuon sa pulong sa Ginoo. Gikan kaniyang kinabuhi. Kung ang maong kinabuhi mo ang kahayag sa tao. So that's Jesus Christ. Jesus Christ na. Okay, dito na siya mo relate sa John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So it is the Spirit, this is the Holy Spirit who gives life. Balik ta sa verse 63 sa John. The flesh, muning flesh profits nothing. Wag yoy ikasarang. Ang unod. Although ang kining flesh tigumanan ra ni siya. Pero ang nagamatter gid sa tubangan sa Ginoo is katong treasure. Pag-ingon ni Pablo nga, I have these treasures, 2 Corinthians chapter 4 verse 7, pag-ingon niya nga, I have these treasures, ang treasures mao ang naghatag og life. Ang treasure nga gikan sa hunahuna ni Kristo, mao to siya ang naga-obtain og favor sa tubangan sa Ginoo. Ang treasure nga nabutang sa ato ang flesh, kay nagtuon ta, kay na-memorize nato, naatay nakuha nga vocabulary words, naatay nakuha nga categorical information, mga prinsipyo nga ato nang nakaon, mao ni siya ang sweetest aroma nga halad sa atubangan sa Ginoo. Sige pa kagitamin si Diyos, mabot yan, unot niya po tayo. Padulog gid ni siya sa lubnganan. Pero nagainom ta og vitamins para nga sa vitamins nga atong ginainom, natay memorya. Pero ang iba mong kay inom kita ng silver, ilalagay mong Diyos bagay. Naay mga vitamins karon nga di ba? Tung ginainom sa mga bodybuilder ba? Stream. Nga pag inom sila, maghabok ang ilang mga muscle. Stream ta. Steroids kaya. Ay, Ano ba? Steroids. Protein po, no? Protein. Ay, katong Yeah, protein. Pang pa muscle gain. stream booster. Pero sa to flesh profits nothing. Okay? The words that I speak to you are spirit and they are life. So, positive volition, importante nga tuon ta sa pulong sa Ginoo. And then idungag John chapter 4 verse 23 and 24. Yan. Chapter 4 24. verse 23 and 24. But the hour is coming and now is when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such to worship Him. So spirit, kay nabuhi na ta sa human spirit, we have the capacity to worship Him. That's why we have the confidence to approach the throne room of grace. Yung Japo na yung niya, First Timothy 4:8. May kapuslanan ang pagkaugnat sa lawas, apan ang espirituhanong pagkaugnat mapuslanon alang sa tanang butang makahatag man kini kanatong kinabuhi. Yeah. Aron sa maabot. Ibutan ko na siya sa stage 3. Stage 3. Tanan na siya sa stage 3. Kasi sa stage 3, Ang siling nga wala pulos ang pag-exercise part na sa Yes. na po. Pero gamiton mo lang sa isa. Voice. yeah, balance. Balance lang. Kay kung halimbawa nagsige ka na lang exercise kag wala ka na sang panahon nga magpungko ag tuon sa pulong sang Ginoo, baliwala nato nang ginhambal ni Jesus Christ. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Lawas na may
Nagdako lang imo nga lawas. Wala kang isang pangutok. Diyan po, ang kiron magsimba ka na sa Espiritu. Sa loob, wala kita magsimba nga natin ginatubang nga. No. Nagpasabot na siya Kuya Ronnie nga kay nabuhi ang imuhang human spirit na kay capacity nga magasimba sa Ginoo. Directed. Yes. Sarili makita. Sige lang, ako na siyang i-drawing later. Okay. Pag na-drawing na siya, mas makita ninyo ang beauty. Balikan to nato atong the last time nga nag-lesson ta, balikan nato to siya nga drawing. Okay? I still have 20 minutes. Sige. And then, stage 3. Asa ganyan itong erase? Day? Ay, sulat lang ninyo ang stage 3. Momentum power. Momentum dynamics or momentum power. Stage 3. Momentum power. Kuhaon na to ang principle nga nakita ni Jeremiah. Jeremiah chapter 15 verse 16. I have find your words and I ate it. Ingon ni Jeremiah. Jeremiah chapter 15 verse 16. And your words become to me joy and delight to my heart. Because I am called by your name, O Lord God of hosts. So dito natin umpisahan because istoryahan naman natin ang momentum power. Jeremiah chapter 15 verse 16. Ipatanugan ko ang tanang gisulti mo kanako. Okay. O Yahweh, Diyos ng labing damhanan, imo ako busa ang imong mga pulong, nakahatag ka na kong kalipay. Oh. Kinsa pang nailaing rendition. Gusto na akong mapaminawan akong gikaon ang imong mga pulong. Kasi mag-istoryahan ay magunta og momentum power. Jeremiah 16. 15:16. Your words were Found. and I ate, I ate them. and your words Hunong sa kadali. for me and joy. Yeah. And nothing for me. Okay. Mag-focus ata sa I ate them. Your words are found and I ate them. Ari siya saya. Isa daw. Ang imong mga pulong hikapлагan o gikaon ko sila. Wow. Ug ang imong mga pulong alam kanako mao'y kalipay pagmaya sa akong kasing-kasing. Alright. Kay ako ginatawag sa imong ngalan o inuba. Kuhaon sa nato ng principle nga akong gikaon. Kay naamang ko'y panahon nga, pananglitan, sulod ka sa restaurant, tapos naka sa buffet, nagkuha ka gamay, imong gitilawan lang, dili ko ganahan. Saylo na po ka sa pikas nga serving tray. Pait man, dili ko ani. Ambak na pud ka. Superstitious belief. Oo. Si Ilin sa una ng sakit. Oo. Si Ato ng balan. Oo. Pagkaon sa polong eh. As in literal? Literal lagi sulat? Paita. So na kay pinara mo ko sila. Laina oy. Disulat ng iyo. Kaya wala gisulog tapos gibutas tubig basurot. Ginokot na dito. Wow, muli. Muli dito sa mga Wow. tingnan. Dahil mo basta. Mo ba? Sulat. Oh, show my. Ang baka ni mo to. Literal, Now, istoryahan sa nato ang spiritual understanding. Kay nakita na nato Kaluma. ang Sa Bible. okay lang Kuya Ronnie kung ang papel na gisulatan tinlo or hinlo. Yan ino. Dito ba? Okay ra. Mahinlo kay ang kuan Ang ang ballpen. Alright, i-apply natin siya sa spiritual understanding. Kaya nag-istorya ta og momentum power, nagpasabot ni siya nga naatay responsibility. Kaya positibo ang imuhang volition sa stage 2. Ang kaning momentum power, gikaon na nimo. Wala lang nimo gitilawan, kundi gikaon gid nimo siya. Pagkaon nimo, dadon sa nato ang periphery sa pagkaon nga physical na ikanon, na isudan. Usually pagkaon nimo, ang imong brains nagatudlo na siya dito sa imong digestive system nga nagkinahanglan ka og vitamin C.
So tubluan niya karon ang imong digestive system nga i-acquire niya ang mga vitamin C. B1, B6, B12. Nga wala man nimo to gitan-aw pero gasugo gid ang imong brains nga kinahanglan ni siya sa imong sa gikaon ni Clark. Mao na imong kwaon. Kay nagkinahanglan og vitamin C ang imong lawas, ang lawas ni Clark. Immune system. Ang B1 kag B6, B12, kung nagkaon siya din haog ka ng may mga seeds, nga bayabas man or whatever, kuha ang B1, B6, B12 kay nagkinahanglan sa iyang nerves. And we call it metabolization. Una-una. Sa spiritual understanding, kay nakita na nato ang pulong sa Ginoo nga tun-an nato sa dispensations. Ingon ni Pablo sa 1 Timothy chapter 1 verse 4, ayaw og tuon atong mga fables og mga genealogies. Kundili, tanawa ang pulong sa Ginoo pinaagi sa paghubad sa dispensations. You go to 1 Timothy chapter 1 verse 4. Diyan sa nato nakadali ang paragraph A sa Jeremiah chapter 15 verse 16. 1 Timothy chapter 1 verse 4. So, di sila sarili na pagtuon niya ng tinumo nga mga sugilanon. That's fables. Ug tag-as nga mga talaan sa mga ngalan sa katigulangan. Oh, yeah, genealogies. Ang lamang kini og higayon sa panaglantugi og dili makatapang sa laraw sa Dios nga nailhan pinaagi sa pagtuon. Laraw sa Diyos actually, it's oikonomos sa Greek and it means dispensations. Sa uban nga mga rendition, stewardship. Kinsa ang nakabutang din na stewardship? Sa King James Version, godly edification. Anong dala sa imo te? Edification. Sa imo hanoy, sa Nasby? Administration. Pero tan-awon ninyo na sa Greek, tanawa sa Greek. That's oikonomos. Sa ASB ko yung kay dispensation. Yeah. Which is right. Katong ASV. American Standard Version. Pero tanawon ninyo sa Greek, it's oikonomos. Dapat dispensations kitang gibutang diha. New sense disposition. Dapat. Yes. Yes. So it should be dili godly, medyo mawala mo gud ang essence sa dispensations kung gibutang lang nimo godly edification. Dapat gid na is dispensation. So when we found the words and we ate it, sa metabolization process, ato yung subton sa momentum power, this is the beauty. Sa momentum power, kay kini sa momentum power, mauna ni siya ang ayagan. Ayagan means sifter. Kung nagatuon ta sa pulong sa Ginoo, ang approach nato, ang dice method, easy na kayo sa ato ang pagsabot. Nakuha ba ninyo nga every time nga mag-approach sa pulong sa Ginoo tungod kay oriented ta sa dispensations, easy kayo sa ato ang pag hilabi na katong Matthew 24:13, kung kinsa igsuon ang magpabilin hangtod sa walay katugtuban, mao na gud tay maluwas, mao nang kinahanglan gid mo balik-balik ka sa simbahan aron nga igsuon ang imong kalag pag-abot sa panahon, maluwas gid sa igsuon. Mingon dito, hallelujah, praise the Lord. Anointed yung speaker. Wow. Nindot yung kaya mong speaker, anointed yun ang speaker. Manimbawot kita kung balahibog mag-istorya na si pastor. Balik ta dito inig Domingo kay maayo kayo mo istorya ang pastor. Isa to pastor kung dito sa Tupe, si Tonti Kurang. Sino nga ito? Mola nga, sa ato ang pagtuon sa moment. Example to siya niya. Produce gina siya. Grabe ang ginahimo sa kaaway karon nga bulagon gid niya. Samot na og wala ta na orient sa dispensations. Mao na nga ang momentum power nag-require gid siya og dice method. I find your words and I ate it. And then sa ato ang pag-digest, kinahanglan nga master gid nato ni. Wala man siguro sa ato adiri nga dili ni master. Dispensations, isogagics. Isogagics meaning tanawon gid nato ang reference point sa customary practice nila before sa panahon nga gisulat ang pulong sa Ginoo. Gitun-an nato to siya last time. Ang isogagics, okay na ning dispensations, tama? Ang isogagics na mo i-memorize. P, 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 S, 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 C, 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 R, T, O, M. Or RMT. MRT kuya, MRT. MRT. MRT, sige. Mas dali. MRT.
Yeah. Ang reason mo ni wala ko pakuha din kita Davao. Plot, you get the plot, you get the perspective, you get the points of view. And then kuhaon mo ang settings, kuhaon mo ang symbolism, kuhaon mo ang synchronicity, kuhaon mo ang characters, kuhaon mo ang conflict, kuhaon mo ang moral lesson, kuhaon mo ang resolution, kuhaon mo ang tema. That's isogagics. Kaya kayo dito. Ako lang nagana kayo para Isulat na siya. Yeah, isulat. Diyan na ng... We need to master. Acronym mo na. Sige, PPP, bulag, pipi at bingi. Napila galing. Pungko, pamate, pauli. So, plot, perspective, points of view. Isulat pinaaton siya kay para madumduman. SSS. Social Security. System. Kuhaon mo ang settings, kuhaon mo ang synchronicity, kuhaon mo ang symbolism. Isulat kay Go, secretary. Nasulat. Ale, para mapaspas ako na lang na siya nga isend sa atong group chat later. Okay? So, bilin. isogagics and then categories, i-classify lang. Meaning, i-classify lang nimo kung nag-istorya siya sang salvation, i-classify nimo siya kung salvation phase 1 ba na siya, salvation phase 2 ba na siya, salvation phase 3 ba na siya. Ano ganin ang P? Perspective, plot, kag points of view. Naton sa Bisaya. Perspective, ang first kapi is plot. 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 Oh, hindi naman kaintindi siyang iba na. Yeah. Wakon tayo sa user dictionary. Yes. Araman niya. Dito ka na yun, Mudoya. Nami man na siya kay isa lang sila kay magtiayon ba ya sila ti Helen? Muling ko pero speak ka sa probability. sa exam no, dito ka sa Bicas de. L. Magaling yung boy man. Ano? Amo lang may gift of mercy nga wala mercy. Mag-circle. All right, letter E. Letter E is actually exegesis. Exegete nimo sa word for study. Yes. Verb, adverb, internet jo. Noun, pronoun, okay, adjective. Kung verb siya, ano siya nga voice? Active voice, passive voice, middle voice. Kung adjective siya, unsa man siya? Is it adverb, pag adjective, mock, yeah. How many, which one, and what kind. Adverb, will. What, how, what extent. When, how, to what extent, and where. So, importante din siya, master natin eh. Yeah, balikin mo. Mao ni siya gid ang reason nga nung ang English language ginatudlo ang aside sa figures of speech ginatudlo ang parts of speech kay para dai diri. Mao gini ay ang samputanan, no? So, momentum power. Biskwila namon ba sa dol sa mekaniko ninyo pas matay. Musuan ng tigulang maupay pag tuon ato ani. Balo nga pwede ka mga unsa man ang 1 1/4. Yeah. Balo ba 1? Stage 4. Uli nakabalo man siya. Final stretch ta. Stage 4. We get the wisdom. And wisdom in the Greek may duha ka category. Epinosis. And Sophia. Sophia, mauna ni siya ang application. Skillful application. Ayan. Ang stage 3, wala naman nabutang ang 1 Timothy 4:8 yun. Diba stage 3? Yeah, tama. 1 Timothy chapter 4 verse 8. And 2 Peter chapter 3 verse 18 sa stage 3. Ang Matthew 4:4. Man shall not live by bread alone. Diri siya sa stage 1. Stage 1. Morning i-provide sa pastor teacher.
Catch up nyo lang. Makatch up nyo lang. Ang epinosis, istoryahan sa na to kadali, ang epinosis this is actually full knowledge. Okay na? Next 5 minutes, ako na i-drawing. As we get the mind of Jesus Christ, wala ni siya ang structure or soul structure. Structure sa ato ang mind. Conscious, subconscious. Yeah, sa stage 1, 2, 3, and 4. Ako na siyang i-drawing. Okay na, i-reason sana ako kay para conscious, subconscious, conscience. Mentality. Volition. And then sa tunga mo na to ang processor, momentum process. Mao ni siya ang stage 3. Sa stage 3, mao to ang DICE method. Para nga mabutangan ang memory center, mabutangan ang vocabulary storage, mabutangan ang categorical storage. So that's stage 3. Ang stage 2, mao ni siya ang human spirit. Human spirit. Nasa sulod sa aparato, or this is the divine receptor organ, mao ang Holy Spirit. Mao ni siya ang stage 2. Masundan niya lang. Tapos before nato ibutang ang body, naka-connect sa ato ang processor kasi the entire soul is this. Kaning momentum process or processor, mao ni siya ang butangan na kog arrow, mao ni siya ang ga-process. Para sa panahon nga gi-memorize na nimo siya, gatiyog lang na siya, dynamo na siya. Nagatiyog na siya. Every time nga nagatuon ka sa pulong sa Ginoo, masulod siya karon sa stage 4. Stage 4, in which case sa stage 4, may duha siya ka result. Epinosis. Ang tawag natin sini sa stage 4, reservoir. And then connected siya sa ato ang body. Dili nato nibutang ang Sophia. So every time nga may ara ka sang ginagaling sa stage 3, matransfer siya sa epinosis. Ining mga bilog-bilog nagarepresent ni siya sa mga precepts, principles, precepts after precepts that we get in studying the word. Ha? Treasures na. Yes, this is the treasures of clay. So, bilog-bilog, these are now the treasures. Ibutan nyo na lang ang mga verses. Ang stage 1, guwagid siya sa imong soul. Kasi dito man to maghalin dito man ang standpoint sa pastor teacher or communicators. Kung kinsa imuhang ginapaminawan. So ang gahitabo is gina-provide sa pastor teacher ang information sulod sa imuhang divine receptor organ, which is the human spirit. Pero sa sulod sa ato ang human spirit is the Holy Spirit. Siya actually ang naga-feed. Kay positive ka sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, siya ang naga-feed sa processor sa stage 3. Sa momentum process. Sa stage 3, diri na tong ikaw ang nagapamalandong. I find your words and I ate it. So to kay mo ginapamalandungan, Kuya Ronnie,
pag i-receive nimo siya nga kamatuoran, matransfer na siya as epinosis. Mao na ning bilog-bilog. Yes. Nga kini mga bilog-bilog, musaka ni siya dito sa imuhang conscious awareness. By the way, kini mga bilog-bilog, kaning process, dili ni siya, ginadrawing ko lang kay para maintindihan naton. Pero split seconds ang gakahitabo. Halimbawa to, nagapamati ka, tapos you believe it to be true. Boom! Musunod siya dayon sa imuhang subconscious mind. I-pattern na niya ang imuhang kinaiya, ang imuhang values, pattern na niya, apil ang imuhang konsensya. Isla na niya ang Adamic pattern of thinking nga dugay na nakasulod sa imuhang subconscious and conscious mind. So, Adamic pattern of thinking, isla niya. So, kung naa may mga principles din sa imong subconscious mind and conscience nga gikan kay Adan, hinahinay to niyang irison. Isla na niya og Christ. Christ-like pattern of thinking. Pattern of thinking. Ano sa mind Christ? This is not the mind of Christ. Mauning musulod karon sa imuhang conscious mind. Alright? Sa imuhang mentality, tungod kay nagpositive ka sa imuhang volition. So tungod kay napuno nakakaroon sa mga prinsipyo, ingon ni Isaiah chapter 28 verse 10, ang word sa Ginoo comes from precepts after precepts after precepts after precepts. Ingon ni Paul sa Colossians chapter 2 verse 3, ang hunahuna ni Kristo mao ni siya ang magnet, magtahi ani tanan. So ang nagamagnet aning tanan is ang mind ni Jesus Christ, iyahaning tahion tanan para nga mahimo siyang full knowledge. That's why mahimo siyang epinosis nga sa panahon nga itesta sa atong circumstance, Brother Julius, Sophia, mao na ang imuhang i-reenact, i-apply. Ang mind of Christ, ikan niya po sa Holy Spirit. Yes. Yes. Unity mo sila. Yes. So natigom siya diri nga nagsulod sa imuhang conscious, subconscious, conscience, sa imuhang mentality nga pag itesta ang ato ang i-dispatch is ang Sophia. Sa ato ang action. Ipagawas nato karon ng emotions. Kasi ang emotions connected siya sa ato ang body pero dili ta nag-govern sa atong emotions. Finally, ang kaning mga bilog-bilog mauna ni siya karon actually ang mugard. Mahimo na ni siyang Philippians 4:7. yes. And Zechariah chapter, kuha na to tong Zechariah chapter 2 verse 5. This is now the garrison. Nga mao ang mugard sa ato ang tungahon nato ni siya mind sa atong heart. So stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Yes. Picture para ma-master nimo. Ang nag-isuratan ako. Yeah. Libo gani ko sa pag-drawing. Picture kay para Subscribe na nyo sa YouTube para makita nito ang yeah. Sir Clark, ano kayo ning bilog-bilog ni Ma? Kwarta na ko. Bilog, kwarta na. Kwarta na. Yeah. So ang stage 4, by the way, ang stage 4 na-divide siya og duha. Kaning epinosis og Sophia. Yeah. Alright, our time is up. Alas 5 na ta. It's my prayer nga nag-learn ta. Ay, makapangapi na. Itong kanya sa Ephesians, Isaiah 58, panggingon ni Timothy. Precepts per precepts. Connect sa katong verse tong kay Timothy. Colossians. Ay, Colossians. Dito siya Timothy. Colossians chapter 2. Colossians. Chapter 2 verse